Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher Franz, ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto at magtanim ng bagong kaalaman? Magaling! Kaya't ihanda ang inyong sarili, isip at puso para sa bagong kaalaman na tiyak na magagamit ninyo sa inyong sariling bakuran. Tara! Halina't alamin at tuklasin natin ang mundo ng agrikultura. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tingnan muna natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ito ay mga halaman o puno ng kamatis. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawang halaman? Magaling! Ang unang tanim o puno ng kamatis ay mayroong malusog na katawan, berdeng mga dahon, at mayroong malalaki at makukulay na bunga. Samantalang isang puno ng kamatis naman ay mayroong payat na katawan, mga tuyong dahon, at kaunti lamang ang kanyang bunga. Ano-ano kaya ang mga dapat nating gawin upang maging maganda at malusog ang tubo ng mga halaman? At yan ang ating tatalakayin ngayong araw tungkol sa sistemang pangangalaga ng tanim na gulay. Ang mga gulay ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ito'y mayaman sa bitamina at mineral na kailangan upang manatiling malusog ang ating katawan. Ngunit, upang matiyak na ang mga gulay ay ligtas, sariwa at masustansya, kinakailangan itong pangalagaan sa isang masistema at organisadong paraan. Ano-ano kaya ang mga masistemang paraan ng pangangalaga ng tanim na gulay? Mga paraan ng pangangalaga ng tanim na gulay. Pagdidilig. Kailangang regular na diligan ang mga halaman lalo na kapag tag-init. Pinapanatili nitong basa at buhay ang ugat ng halaman, pero siguraduhin hindi susobra upang hindi mabulok ang ugat. Dapat gawin ito sa umaga o hapon upang hindi agad matuyo ang tubig. Mga kagamitan sa pagdidilig: tabo at timba, hose, regadera o sprinkler. Pagbubungkal ng lupa. Ang maluwag na lupa ay tumutulong sa pagpasok ng hangin at tubig sa ugat. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang paninirahan ng mga peste. Bungkalin ang paligid ng tanim tuwing 1 hanggang 2 linggo gamit ang maliit na asarol. Mga kagamitan. Maaaring gumamit ng kalaykay, asarol o dulos. Paglalagay ng pataba. Nagbibigay ito ng karagdagang sustansya sa lupa upang mas malumusog ang mga halaman. Maaaring gumamit ng organikong pataba gaya ng compost. Gumamit ng compost, dumi ng hayop o abono sa paligid ng halaman. Mga kagamitan. Tabo at timba, pala. Pag-aalis ng damo. Ang mga damo ay kalaban ng gulay dahil inaagaw nila ang sustansya sa lupa. Dapat itong tanggalin ng regular. Bunutin o gamitan ng maliit na asarol o kamay. Gawin ito tuwing may bagong sulpot na damo. Mga kagamitan. Maaaring gumamit ng kamay, kutsilyong pantanggal ng damo, o asarol. Ang maayos na pangangalaga sa mga tanim na gulay ay nangangailangan ng wastong kaalaman, tiyaga at kagamitan. Kapag ito ay isinagawa ng tama, makakaani tayo ng masustansya, sariwa at ligtas na gulay para sa pamilya. Naunawaan ba mga bata ang tungkol sa sistemang pangangalaga ng tanim na gulay? Magaling! Kung gayon, ating sagutan ang isang maikling pagsasanay.
pamamaraan ng pangangalaga sa tanim ng mga gulay ang ipinapakita sa mga larawan. Sabihin kung ito ay pagdidilig, pagbubungkal, paglalagay ng pataba, o pag-alis ng damo. Unang larawan. Ang tamang sagot ay pag-aalis ng damo. Pangalawang larawan. Ang tamang sagot ay paglalagay ng pataba. Pangatlong larawan. Ang tamang sagot ay pagdidilig. Pang-apat na larawan. Ang tamang sagot ay pagbubungkal ng lupa. Basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ng check kung ito ay wastong paraan ng pangangalaga ng tanim at X naman kung hindi. Unang bilang. Binubungkal ang lupa sa paligid ng tanim upang makapasok ang hangin at tubig. Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang. Dinidiligan ang mga tanim tuwing tanghaling tapat kung kailan mainit ang araw. Ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang. Hinahayaan lang ang damo sa paligid ng halaman para maililim ito. Ang tamang sagot ay X. Pang-apat. Naglalagay ng organikong pataba tulad ng compost upang mapalusog ang lupa. Ang tamang sagot ay check. At ang panglima, maaaring gamitin ang tabo o hose sa pagtutubig ng mga tanim. Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata, lahat ng inyong sagot ay tama. Kaya't narito ang 5 bituin bilang gantimpala. Bago tayo magtapos ng ating talakayan, magbigay kayo ng inyong sariling saloobin o konsepto mula sa ating aralin sa bawat titik ng salitang gulay. Magaling mga bata, narito ang mga pagtitipon ng inyong mga kasagutan. G. Gumagamit ng pataba at tamang pagtutubig. U. Umaani ng masustansyang pagkain. L. Ligtas sa peste at sakit ang halaman. A. Alagaan araw-araw. Y. Yayabong at magiging masagana ang ani. Mahusay mga bata, ngayong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating natutunan. Naway magamit ninyo ito sa paaralan o maging sa bahay man. Muli, ako si Teacher Franz, ang inyong guro at kasama sa pagtuklas ng agrikultura. Maraming salamat sa inyong paglahok at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!